Kilala nyo ba yung bagong sulpot na vlogger daw ko ng mga kadunatics? Political vlogger na taga Mindanao, which I don't claim her as Mindanaoan, mga kadunatics. At eto yung sinusuportaan niya. Ay nako, kakahiya. Eto mga kadunatics, si Pink. Ayan, panoorin nyo. Minimum na pasahe sa jeepney sa Metro Manila, ma'am. Nako, hindi ko na alam Okay. ngayon. Akala ko ba nagdi-jeep niyan? Akala ko ba nagbabasian, ha? ito yung pinaglalaban nila mga kadunatics na tatalo daw kay Inday Sara Duterte. Pulong Let's Manuel go. Quezon ay makikita sa 20 peso bill. Sino naman ang Oh my Pangulong God. nakaimprenta sa 50? Yung pass. Ay, nako. Look at that mga kadunatics, ha? Yan yung gusto ni Lovely Granada, mga kadunatics. Yan talaga yan. Tumutulong pinakamalaking isla sa bansa. Ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? 1,700. Confident pa siya mga kadunatics na 1,700 at well, to be honest mga kadunatics nasa 7,641 na tayo. But can you see, ito yung gustong magiging presidente mga kadunatics. I mean, gusto nilang magiging presidente panglaban kay Sara Duterte. Ha? Yung mga anak niyo pala dito, hirap sila pumunta. Yung COVID na lang, yung dalawa kong panganay na anak, nag-volunteer. Yung dalawa kong panganay na anak, nag-volunteer. Dalawang panganay na anak. Baka tama yung sabi niya mga kadunatics. We don't know, ha? Baka iba-iba yung tatay, kaya dalawang panganay. Kakaiba talaga ang kalutangan nitong si Leni Robredo. Ewan ko mga kadunatics, ha? May mga supporters pa rin. Bumababa ako on the ground. Halimbawa, pupunta ako sa community. Yung parati namin pinag-aawayan lagi yung protocols. Kasi yung feeling ko, OG, kaya kami bumababa para tumulong kami sa nasa baba. Hindi yung para bababa kami pero naka-istorbo pa kami sa nasa baba dahil sa protocol. Ay, nako. Parang minions talaga mga kadunatics. Yung may isang foreigner, short story lang. May isang foreigner mga kadunatics sa Maynila. At sabi niya, itong mga Filipinos parang minions daw. Kasi ito yung narinig niya mga kadunatics. Pagpasok siya sa elevator, tapos may dalawang Pinoy doon na, tinanong niya yung isang kasama niya. Nakinig lang yung foreigner mga kadunatics sa pinag-usapan niya. Sabi niya, bababa ka ba? Oo, bababa. sabi niya, minions ata doon sila, no? Bababa. Ito mga kadunatics, si Pink, yan, minions din yan sila. Lahat ng mga supporters ni Lady, mga minions. So yun lang naman madalas. Ako ayoko, kaya marami akong baba na hindi alam nung nasa baba na agad. Ito. Sa isang buwan, yung 40 times 4, yung 1,600 bigas pa lang yun. 40 times 4, 1,600. Oh no mga kadunatics, 40 times 4, that is only 160? Yung Iloca Eli, parang mga 600, 500, 600 na bikers. Lahat sila nakabike, lahat sila Ay nako, di mo Lenny. Bikers na nga, nakabike pa. nakabike. Problema sa ICAD, ang problema, Yung Congress ako, anong klase bang mga batas yung aking final? Dalawa sa mga final kong batas ay yung pinakauna kong final ay nakalimutan ko yung Yung tat Lenny. Ay nako. tatay mo ay mangingisda. Oo. Oo. Yung nanay mo, mangingisda din. O tumutulong sa tatay. Sa tatay, pero siya ang nag-alaga sa mga housewife. Tapos, bakit mo napagdaanan yung pagtitinda ng isda? Ay nako. Sakit sa bangs mga kadunatics na grabe talaga sila. Napaka-joker. Tapos ito yung gusto nilang magiging presidente mga kadunatics, ha? Ewan ko na lang anong mangyari sa bansa, ha? Grabe.
Sobra. Tapos lawyer pa daw itong mga kadonatics. How? Parang si Claire Castro lang, no? Lutang talaga. Ay, nako. Ito yung gustong suportahan ni Lovely Granada, mga kadonatics, na panoorin natin yung short video niya later, okay? Yung tinanong siya kung where do you actually stand? I love Filipinos. Well, anyway, save for the future references. When asked by Jessica Soho to describe the picture of the President Duterte in one word, she answered, President of the Republic of the Philippines. Ang haba ng one word. Ay, nako. This one is epic. Di nyo naisama. Ano? Lenny Mangingisda ang tanong, magsasaka ang sagot. Ay, tama mga kadonatics. Nakalimutan ko yung whole story niya, pero yung Lenny Mangingisda ang tanong, tapos yung sagot niya is magsasaka. BBM, babae version. Ay, talagang mga kadonatics, babae version ni BBM itong si Lenny. Kaya nga nililigawan ito mga kadonatics na panglaban kay Inday Sara Duterte kasi ito lang yung nakikita nilang yung level up sa kabangagan ni BBM. Ay nako, walang iba eh. At ito mga kadonatics, panoorin lang natin ng very short, very short ang statement ni itong babaeng to mga kadonatics. Tinanong kasi siya kung where do you align politically. Ito yung sagot niya mga kadonatics. Ayan. But where do you stand politically? Yes. I love the Philippines. I love the Philippines. Well, let's go. A lot of people have known me to be pink, but I don't really want to be boxed inside a political color. Okay. Although I have to be very clear why I align myself with the pink movement, it's because I am very clear that being pink means you believe in transparency, accountability, and good governance, not just because you support Lenny. Because, there's a big difference between a Lenny supporter and a pink, although many, of course, all pink support Lenny, but not all those who support Lenny are actually pink. So, ano daw mga kadonatics? I don't want to be boxed in one color, but I align myself with pink lawan. Mga kadonatics, can you imagine that? May logic siya doon na all pink daw support Leni Robredo, but not all supporters are pink, mga kadonatics. Pag sinuportahan mo si Leni Robredo, mga kadonatics, wag mo kaming daanan sa logic mo, bungangek. Pag sumuporta ka kay Leni Robredo, mga kadonatics, it's automatic na pink lawan ka. Kasi mga kadonatics, yung pink lawan, it's not just a color for them, mga kadonatics. It's not just a color for them, it's a political group. So, kung supporter ka ni Lenny, you are part of that group na mga kadonatics. Kung ayaw mo maging parte sa grupo na yan, wag mo nang suportahan si Lenny. Kasi yung grupo na yan, mga kadonatics, which Lenny ang nagtatag from yellow to pink, mga kadonatics. It only means, mga kadonatics, whether you like it or not, Granada, dapat sumabog ka na. You are aligning yourself. You are inside the box with Lenny. Yan, mga kadonatics. Huwag mo kaming na I'm not aligning, I'm not really a pink. What? But I'm just aligning myself with Lenny or pink. What? Ay nako. Eto mga kadonatics, nag-i-English lang pero bangag din. This is what I say. Like, if you support Lenny, but you also support corrupt politicians, then maybe you're just a Lenny supporter. You're not really pink. Okay. So, and I say that, if you love the Philippines, of course, you would believe in transparency, accountability, and good governance. Balik-balik yung accountability and good governance. Well, mga kadonatics, pinaikot-ikot lang tayo nitong babaeng ito, mga kadonatics. Kaya, ewan ko hangang-hanga yung mga
political vloggers ko no ng mga ng Dilawan at Pinklawan mga kadis at na ang galing, ang smart naman ng babaeng ito. Kaya nga sinusuportaan niya si Lenny kasi bangag din siya mga kadis. Pareha silang high. Nako. And she said mga kadinatics na I am not boxing myself in one color but I am aligning myself with pink movement mga kadinatics. Really? 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 Tapos mga kadonatics giving bunch of interviews with Pinklawans and Dilawans. Nakikipag selfie pa nitong mga pure Pinklawan. Wag mo kaming bulahin. Wag kami. We are too smart to know already mga kadonatics kung sino yung bangag, sino yung high, at sino yung hindi. Ikaw, bangag ka din. Kaya, I disown you as a Mindanaoan, mga kadonatics. I can't imagine na may mga supporters na Bisaya ito. Kasi sabi niya, ang dami na daw mga DDS, mga kadonatics na mga Bisaya na kumambyo dahil sa pahayag niya. Sino ka? Sino ka? Sino ka kaya? Ay nako mga kadonatics. Puro yaw-yaw lang yung mga pinagsasabi niya. Pero not one mga kadonatics as a Bisaya, Mindanaoan, born in Zamboanga City. And I have friends and families in Butuan mga kadonatics. Kung saan nanggaling tong bungok to. Butuan, yeah, I think so. Yes. Mga kadonatics, wala ni isang Bisaya na nagiging Pinklawan ngayon. Wala mga kadonatics. Basta nagre-research talaga ng totoo mga kadonatics. Pero yung nakikinig lang sa basura, of course, may influence mga kadonatics, ma-convert nila. Kung totoo kang Duterte supporter mga kadonatics, kahit anong mangyari, never at never kang babaliktad. That is the reality. Kung totoo kang DDS, talagang, kaya nga DDS ka Duterte diehard supporter. Diehard. It means kahit anong mangyari mga kadonatics. Well, anyway, dito tayo sa tinuligsa ng isang analyst mga kadonatics, itong si BBM. In-interview ni Karen Davila itong lalaking to mga kadonatics patungkol sa nangyayari ngayon sa crisis sa Pilipinas. Sabi niya, at ang pagkakaalam ko, Ma'am Karen, kung galing ang oil na ito sa gitnang silangan, it takes 30 to 32 days bago ito makarating sa atin. Wala pang isang buwan yung biyera, ibig ba sabihin, linggo-linggo dumarating, sakay ba ng eroplano ito? Kasi kung sakay ito ng barko, aabutin ng isang buwan bago sana tayo magtaas ng ganito. Pero weekly po yung pagtataas at unti-unti tayong pinapatay habang dumadaan ang kada linggo nang walang ginagawang aksyon ang gobyerno. Puro promises. I-suspend yung excise tax, bibigay ng tulong. Bibigay ng tulong saan? Sa Maynila lang mga kadonatics, sabi ni Chacha. Don't worry mga Filipinos, lahat naman mabibigyan ng tulong. May nauuna lang. Ay nako. Pero in sarcastic way to yung sinabi niya mga kadonatics. Kasi naman talaga, hindi naaabot yung tulong sa mga provinces, doon lang sa Maynila. Sa pananaw po ninyo, ano ba ang dapat gawin ng gobyerno? That's allowed under the law because it's a deregulated industry at this point. Nasa crisis na tayo, Ma'am Karen. Baka pwedeng mag-declare sila ng state of emergency o kung ano man ang tawag dito, bigyan ng emergency power ang ating Pangulo. Ay, wag naman. Nang una para mabuksan itong libro nitong mga oil companies, baka naman na itong stocks ninyo dito sa libro ninyo ay 2 months ago pa, o bakit kailangang magtaas tayo at magkano nyo ba ito nakuha bago kayo magtaas? Hindi ba ito tinitignan ng Department of Energy ng ating pamahalaan? Nang sa ganon ay malaman natin kung nagsasamantala ba sila. Baka hindi yung gyera ang kalaban natin. Baka yung mga negosyanteng nagsasamantala lamang. At yun sana ang maisip ng ating Pangulo na hindi bomba ang bumabagsak sa atin kung hindi yung taas presyo nitong petrolyo na sinasabing walang krisis. Totoo,
walang krisis sa langis. Pero ang krisis na kinakaharap po natin, yung mataas na presyo nito, Ma'am Karen, daig mo pa yung walang supply, kahit nakikita mo meron pero wala ka namang pambili o hindi mo kayang bilhin. Or Alam mo ba mga kadonatics, ito sagot ni Castro nito sa crisis na nangyari sa Pilipinas. Sabi niya, may dalawang crisis daw. Ha? Crisis sa langis at crisis sa presyo. Ngayon daw, ang nararanasan daw natin mga kadonatics, only crisis sa presyo, hindi daw sa langis. Kasi may stock pa daw tayo. Pagkabungik talaga mga kadonatics. Can you imagine that? Saying that mga kadonatics na hindi pa natin ramdam yung crisis ng langis mga kadonatics dahil may stock pa tayo. Kung hindi natin ramdam yung crisis sa langis, bakit kayo nagtaas ng presyo? Wala talagang logic mga kadonatics. Like, really? Kaya nga, binatikos siya sa pahayag na yun mga kadonatics. Binatikos. Kasi mga kadonatics, pag may crisis na sa langis, obviously, tataas yung presyo ng langis mga kadonatics. Simultaneously. Kaya yung sinabi niya, binatikos siya ng mga media. right. Now, I know Sinabi that niya there's kahapon. a planned transport strike. Ikwento niyo po ito. Ang mahirap kasi, may transport strike. Yes, you will make your voice heard. But what difference will it make in policy? You know, yan ang tanong eh. Kasi of course, what we want is effectivity. What we want is a policy shift, right? What we want is action. Is a transport strike going to make a difference at this point? Ma'am Karen, dumaan yung ilang linggo na tayo ay nakikipag-usap o pinaparating natin sa gobyerno kung ano yung mga hinaing natin at ano yung mga pwedeng solusyon. Nagkaroon ng mga pagdinig sa Kongreso at Senado, inilatag natin doon kung ano yung makakabuti sana na halimbawa itong pag-suspend ng excise tax at sinasabi nga ng ating Pangulo, sinicertify niya ito as urgent. Nasaan yung urgency? Di ho ba? Baka kailangan araw-araw gumising tayo ng maaga nang makita natin yung liwanag na makakabuti para sa ating bansa na hindi po yung nakikinig lamang tayo doon sa mga reklamo nitong malalaking negosyante. Yung kinakaharap po ng mga maliliit nating kababayan ang tignan natin. Kaming mga mahihirap, Ma'am Karen, na bumibiyahe sa kalsada, kapag ka nagtaas kami ng piso at nahuli kami ng LTFRB o ng LTO, pwedeng ma-revoke yung aming mga lisensya, pwedeng ma-revoke yung aming mga prangkisa. Pero itong mga malalaking negosyante, kapag nagtaas ng costing doon sa kanilang negosyo, halimbawa itong oil companies, ura-urada pwedeng magtaas at Walang pwedeng bawiin pananagutan. doon sa mga consumer. Dapat. So nakita niyo yung difference ng mahirap doon sa mayaman. Hindi kami pwedeng maglagay sa kamay namin na pwedeng itaas ito ngayon. Pwede kaming magdagdag ng bayad ngayon. Unlike po dito sa mga malalaking negosyante na linggo-linggo pwede pala itong gawin. Okay. Now, the government is handing out subsidies for tricycle drivers, jeepney drivers. I believe 5,000 pesos po ba kada jeepney driver? Opo, Ma'am Karen. At Okay. napakaliit. Yeah, go ahead. Go ahead. Kasi may mga Napakaliit jeepney nito. driver na interview po ang Go ahead, tapos nagsasalita. TV Patrol. Sabi yung iba daw, 200 pesos na lang ang take-home pay nila for the What day. Can Ma'am- you explain how that happened? Ma'am Karen, depende pa yan sa ruta. Swerte pa, yung naka 200 pesos. Yung ruta na binibiyahe po namin, ang balikan ay nasa 35 kilometers o 30 to 35 kilometers. So kung makakadalawang round trip kami o nasa 75 kilometers po ito, kumukonsumo na kami dati ng 600 to 800 lang. Ngayon po ay doble na. Kasi more than 100% na ang itinaas ng petrolyo, lalo na po sa crudo. So, yung sa maghapon po na dalawang ikot lamang po namin o sa 75 kilometers,
nakaka 1,400 pesos na kami sa diesel pa lamang. So, wala pang kalahating araw ito, Ma'am Karen, ha? Ang natitira po doon sa biyahe namin na yon, inasa 80 hanggang 100 piso lamang. So, kailangan naming magdagdag ng biyahe para mahahabol yung 200 na yan. Kaya sinasabi ko, maswerte pa yung ating mga kasamahan na nakakakuha niyan. Siguro, mahaba-haba po yung biyahe, maganda yung ruta, maraming pasahero. Hindi po lahat ganyan, lalo na po sa mga probinsya, Ma'am Karen. So, yung sinasabi natin, kaya sinasabi namin na limos lamang yung binigay sa aming per increase na binawi pa ng ating Pangulo, yung piso na per increase ng mga panahon na yan, Ma'am Karen, tingin ko ang pinagbasihan nila, yung mga petition pa noong hindi tumataas ang diesel nung wala pang gyera. So 52 to 55 pesos pa lamang ang diesel na ang pinagbasihan ng per increase na May piso. tanong lang ako, no? Ang prediction ng DOE kasi we're thinking of solutions now, right? That's what's important. So the DOE said that the price of diesel may go up to 114 pesos. Bago ba itong krisis na ito, magkano presyo ng diesel, sir? Bago itong gera? 55 pesos po yung pinakamataas. Ma'am. 55 yung January 26. January 2026. So isipin nyo, so let's say nag-load yung jeepney, 55 ba niloload nyo? Magkano po, sir, yung average? Yung average po ay 20 liters to 20 liters po ang average na niloload namin. Pero kapag Pero at kailangan 55 pesos or 50? maximum na talagang biyahe namin hanggang 30 liters. So dati, nakakapagkarga kami ng 1,400 to 1,600 bago po yung krisis. So ngayon po, mahigit 3,000 pesos na dahil 100%, more than 100% po ang itinaas. So hindi naman nagtaas ng pamasahe, yung 100% na itinaas nito, yun po yung nawalang kita ng operator at driver na pinaghahatian. Oo. So would it have been possible na halimbawa ganito, kung ang diesel noon, kasi bawal magtaas ng pamasahe, di ba? Sinuspend. Given na yun, na-suspend. 55 pesos, ang 50 to 55 pesos per liter ang diesel noon. Right? Right? Tama bago ang krisis? Would it have been better if ang sinuspend is ganito, kapag jeepney ka, pag nag-load ka sa gasolinahan, dapat old price ang i-mandate na i-load sa jeepney. Kumbaga, ang market price are private vehicles. That would have made a difference. Nako, I don't think so it will happen. Di ba? Opo, malaking bagay po 'yon kasi yung kinikita namin dati hindi po apektado. Oo. At makakapagservisyo kumbaga, pa rin ang kami kasi isubsidize na lang ng gobyerno Yung is jeepney the driver. oil company. Sila mag-usap. Pero Kaya po, hindi yung kayo ang may problema. Opo pinasa po sa amin yung bigat Oo, ng problema good nung pagpasan ng petrolyo, Ma'am Karen. Sa amin lang po ipinasa na direkta. So, ang sinasabi natin, kung bibigyan nyo kami ng voucher na per plate number, malaking bagay po ito, di ba? Ito, sila lang ang pwedeng i-subsidize natin, yung mga PUBs lang dahil sila yung talagang tinamaan nito. Pero bakit hindi magawa? Nasa ika-4 na linggo na tayo ng gyera pero wala tayong makitang solusyon. Isa ito, Ma'am Karen, doon sa binanggit natin, doon sa congressional hearing. Pero yung DOE, hindi ko alam kung bakit hindi nila pinakikinggan nito. Bakit gigil na gigil sila sa mga fuel subsidy na ipamimigay na mas madali sana at mas makakatulong sana itong nire-recommend natin sa kanila na solusyon. Hindi naman tayo pinakikinggan. Palpak talaga, pulpul itong si Bongbong Marcos, mga kadonatics. Talagang grabe. Puros lang plano, wala namang mga kadonatics na implementa. I cannot imagine, mga kadonatics, na naging presidente natin tong bangag na to. How I wish si Tatay Digong ngayon, mga kadonatics, ay talagang kakaiba. Ano kaya ang gagawin ni Tatay Digong ngayon, mga kadonatics? Siya yung presidente pa rin, mga kadonatics. Ano kaya, no? How I wish na malalaman natin kung ano yung solusyon ni Tatay Digong. Ay talagang pag may sinabi siya, mga kadonatics, ay diretso na yan implementa. Hindi kagaya ni Bangag ngayon na sinabi niya ito,
Mga kadunatics, makakalimutan na lang. Makakalimutan na lang mga kadunatics kung dahil hindi ma-implement yung mga pinagsasabi niya. Oh, so a fuel subsidy in terms of vouchers when you're loading or nakakap, pwede kasing ikap. Coupon. Pag O kaya po, coupon. Oo. coupon or fleet card. Kasi yung binibigay po nila na Yes. fuel subsidy card, nawi-withdraw. So, Dapat sabi ba? natin, Dapat sa gasolina lang. Opo, complete card Tama. ito, isi-swipe dito sa gasolinahan. Malaking bagay po sana ito, Yes, Ma'am Karen, na itong nag-load sa atin ay subsidized ng gobyerno. Hindi nila ito maibubulsa pero direktang makakatulong sa kanila na dapat yung niload namin may certain amount din na dapat Oo. ganito kalaki yung subsidy na makukuha nila. Hindi Mas lamang magaling pa 5,000 pesos, malaking bagay sana ito. Oo. Ma'am Karen, kaysa i-suspend sana nga yung excise tax pero yung mga middle class umaaray na rin dahil 100% nga naman at sudden increase ito, Ma'am Karen, hindi ito yung utay-utay kasi 2 days pa lang na may giyera, malaki na po yung itinaas. But I think you're making a good point. Let's talk about just the jeepney drivers, no? Kasi tayong nag-uusap ngayon. A fleet card, when you're loading gas, a voucher, when you're loading gas would be more efficient than giving 5,000 pesos. Correct. Yeah. Kasi sa pagbigay ng 5,000 pesos, Magastos ang sa iba. bilis ng 5,000 pesos maubos sa totoo lang. Sa grocery. Parang it did not serve, di ba, hindi siya nakatulong sa problema talaga in terms of passenger, you know what I mean? Passenger servicing, the business model of the jeepneys. Parang a gas voucher would have been more efficient or a cap in kung ano ang pwedeng singilin sa jeepney. Tama po kayo, Ma'am Karen. So kung magsuswipe kami ng fleet card o sasabihin niya itong plate number na to, itong particular na jeepney na ito, hanggang 55 to 60 pesos ka lang. Tama. That would have made a difference. Kahit ano pa yung gamitin na kahit ano pa yung presyo na itaas nito, basta lahat ng PUBs na may fleet card, hanggang dito lang yung cap. So, hindi kami mahihirapan. Napakalaking tulong nito. Kung ikukumpara doon sa 5,000 pesos, Ma'am Karen, na one time lang ibibigay sa amin, hindi katulad nito na araw-araw pinakikinabangan namin, may pinaghahatian kami, wala dapat transport strike, wala dapat nagre-reklamong driver kung ito po ay matagal nang na-implement or nung nagkaroon ng hearing ay napakinggan tayo, siguro walang mga strike po na ganito. Ay, naku mga kadinatis. Sa tingin ko talaga walang advisor to si BBM mga kadinatis. Kung ano yung tripping niya, kung ano yung tripping niya mga kadinatis, yun yung ginagawa niya mga kadinatis. No, sinasabi niya pala. Kasi kung gawa, wala namang nagawa. So, anyway, thank you so much mga kadinatis at God bless you for reaching until the end. Ingat palagi mga kadinatis and don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.